are you? I'm Anay Mujib and welcome back to my channel. And for today's vlog, ito yung continuation ng last video ko kahapon dahil hindi ko natapos. And ito naman yung dumating na kami dito sa Hunsa. First day namin. Pagkagising ko sa umaga, kami ni Babo, ayan, lumabas na kami. Ang ganda ng paligid. Sabi ko sa inyo, di ba? Ang ganda-ganda ng paligid dito. Tapos, ang sikat ng araw. Good for vitamin D. At nag-enjoy talaga si Babo sa mga kambing. Naging best friend nga sila eh. Tingnan nyo, pinapakain pa niya. Sobrang saya niya sa paligid na yan. At ang fresh pa ng hangin. Good for the health. O, ayan, diba? Nakikipaglaro na siya sa mga kambing. And ipapakita ko rin sa inyo kung gaano kaganda yung view na dinaanan namin mula sa Gilgit papunta sa Hunsa. Napaka-breathtaking talaga ng mga bundok dito. Sabi nga ni Mama, nag-message pa sa akin, nakita mo na ba dyan si Papa Jesus? Ang lapit-lapit nyo na sa langit. Sabi ko, Mama, wag muna. Di pa ako ready makita si Papa Jesus. Ito ang Hunsa Valley, ang Northern Pakistan. Isang paraiso sa kagandahan ng kapaligiran. Ang mga bundok na breathtaking views at mga fresh at sariwang pagkain. Yung mga bundok nila ang tataas. Parang hinahalikan ng langit. Mula sa bahay namin sa Gilgit hanggang dito sa Hunsa, ang biyahe namin umaabot ng 2 to 3 hours. Pero dahil sa may roadblock nga, dahil sa mga nakaraang flood, so umabot kami ng kulang-kulang 4 na oras na biyahe. Pero okay na yon, at least safe kami makarating sa pupuntahan namin. So ayan mga be, enjoy the view! So sa mga oras na to, nagkakaroon ng konting discussion tungkol sa mga lulutuin nila sa gaganaping kasal. Pero nung mga panahon na to, ito yung gabi ng mehendi. So uusap-usap sila kung gaano karami yung mga lulutuin o kung may mga kulang na sangkap. So, fast forward, gabi na ang mga ganap na ito at nag-uumpisa na yung mehendi o bachelor's party nila. Hiwalay ang bachelor's party ng babae at lalaki. Parang katulad din sa atin. Yung sa kasal ko naman, sa mehendi ko naman, pinag-isa dahil nga wala akong kamag-anak dito sa Pakistan na gagawa sa akin ng bachelor's party. So, pinag-isa na lang yung sa akin at saka kay Sudi. So, nakita nyo naman, may kulambo si groom. At higit sa lahat, ayan, ang pictorial, picture taking muna syempre. At higit sa lahat, hindi mawawala ang sayawan. Kasama niya sa sayawan, syempre ang kanyang mga kapatid. At suportado ng buong kamag-anak yan. So ako talaga hindi ako nagkaroon ng lakas na loob na magsayaw-sayaw dyan kahit ilang beses nila akong pinilit. Nag-o-observe na lang talaga ako at tagakuha ng mga videos nila. So ayan, may kita mo nag-enjoy talaga sila. At yan si Irfan, yung nakaputi. 'Di ba? Mas pogi yan kaysa sa Irfan na kilala nyo nung una. Sayawan hanggang magdamagan. Ganyan ang tema nila. At ayan naman kami ni Sudi, nasa gilid lang, nasa labas kami ng bahay, sa may bintana actually, at nanunood lang sa mga nagsasayawan. The next day. So, dito kami magsistay ng ilang gabi, 2 gabi siguro, para mag-prepare doon sa kasal ni Irfan. So, ito yung bahay ng aking sister-in-law. Ito kanyang living room. So, ito yung typical na bahay dito sa Hunsa. Ang daming bintana.
At napakalamig sa bahay na to. Ito yung kwarto na higaan namin, pagsistayan namin. Diba? Girly, girly. At ang ganda ng bintana dahil farm agad yan. Tingnan mo. Oh, diba? Ganda ng tanawin. Fresh air. So, dito naman, kabilang kwarto. Dito walang kama. Boys. Diyan natutulog. Dito, pahingahan namin. Yan. Dito kami lang papahinga pa hapon. Abay ko. So, ayan. Ang pagstihan namin. Everyone busy. Ito yung mga maganda kong kamag-anak dito. Ayan. See? Ito yung kusina namin. Oh, diba? Ang ganda. Natural light lang sila dito. Walang kuryente. Pag walang kuryente, yan ginagamit. Ito walang kuryente din. Oh, liwanag lang. Natural light. So ayan, nag-uumpisa na kaming maghanda para pumunta doon sa Nika at inuumpisahan na rin niyang mag-henna sa aming lahat. Henna tattoo. Lahat ng pumupuntang doon sa Nika, nilalagyan ng henna tattoo. Kasama na kasi yan sa parang makeup or accessories sa shalwal kamis nila sa susuotin. So ayan, habang siya nag-henna sa amin lahat, ako naman yung nagme-makeup. So, si mama naman, siya naman yung nagpa-plancha. Yung isa kong sister-in-law din, tinutulungan niya yung mga bagets. So, lahat kami may rules and responsibilities. Dahil tanghali na kami nagising, nagmamadali kami. Dahil mag-uumpisa na rin yung seremonya. At mahaba-habang preparation pa rin ang magaganap bago kami dumating doon sa bride. Dahil nasa groom side kami, ayun, kailangan magmadali kami dahil mahirap na malate. So, ayan, mapapansin ninyo lahat ng mga susuotin ni groom, dinadasalan at isa-isang ipinapasuot sa kanya. At saka may pictorial na rin kasama ng mga kamag-anak. So, mapapansin nyo, ayan din si groom, full accessories, along with his bodyguard. Ang taray, diba? Astig. Tapos, paglabas, ayan, sa may kalye nila, magsasayawan ulit sila, kasama ang mga pinsan, tiyuhin, at tatay niya. Ayan, mga auntie niya, kasama rin na magsasayawan. Tapos, kapag may mag-aabot sa kanila, sa mga nagsasayaw, sa kanila na yun, or ibibigay nila sa groom. So, ang dami-daming nanonood niyan, mga oras na yan. At nakisayaw na rin si mother. Sumayaw na rin yung nanay niya. At mapapansin ninyo, may mga nag-aabot na rin ng pera kay groom. Siyempre, ang laki ng ginastos niyan. Kasi mula sa engagement, sagot ni groom, plus yung mga ang daming papakainin dahil ang daming bisita. Kay groom pa lang, nasa 50 na yung bisita niya. Tapos, yung part ni bride, siya din ang magsasagot nun, siya din ang maghahanda nun. So, ayan, kung mapapansin ninyo, ayan yung mga kapitbahay niya. Ang daming nanunood. Hanggang sa mga bubong may nanunood din. So, nag-umpisa na kami magbiyahe. Ang dami naming sasakyan na sunod-sunod. Mga nasa 50 katao kasi kami.
So, nasa 15 din na sasakyan. Yung iba, mga sedan, yung iba, mga minivan. So, si groom, ayun, nasa unahan. Pero ang pinakauna, yung nagtutugtog. Yung mga nagtutugtog. Tapos si groom. Tapos sumunod na kami. Ayan. Hindi ako makapag-vlog ng maayos dyan dahil kandong-kandong ko si Babu. At nahihiya ako magsalita dahil may iba kaming kasama sa sasakyan. So, ayan yung Hunza Valley. Kung mapapansin ninyo, ang ganda ng lugar, 'di ba? At ang lamig na ng mga panahon na yan. Ang nangyari sa Mehendi at Nika na lang ang nangyari sa kasal na to dahil nga dahil sa flood na delay yung pagdating ni groom sa mismong araw dapat ng celebration ng kasal niya. So nausog na lang ng 3 days instead na 1 week dahil magpapalitan pa sila ng mga gifts. Pupunta si groom kay bride, si bride kay groom, ganun para mag-deliver ng mga gift, pagkain, at kung mga anong kailangan doon sa kasal. So, sa engagement, sagot ni groom lahat ng gastos mula sa makeup, accessories, mga alahas, sa damit. Si groom ang gagastos nun. Si bride, ang papadala naman niya kay groom is yung mga pagkain. Pagkain dun sa mga a-attend kay groom side. So, ayan. Pupunta naman kami dun sa simbahan nila, pinakasimbahan nila. Pero pagdating namin doon kasi hindi pwede ang camera. So, ayan, hanggang dito lang ako sa may sasakyan. Pagbaba ni groom. So, first time kong mamimit si bride sa mga panahon na to. So, na-curious din ako kung sino si bride. Pero syempre, nakita na sila ni groom noong engagement nila. And then, ayan, natapos na yung seremonya sa pinakasimbahan nila. Ang ganda ng paligid, 'di ba? Pero nakakahilo nga lang talaga yung daan dahil mabato. Sobrang mabato at nasa gilid na kami ng bangin. As in, nasa gilid na kami ng bangin. So, ayan, along the way na kami, papunta kay bride. Ito yung lugar na pupuntahan namin. Ang ganda, 'di ba? So, pagdating namin sa teritoryo naman ni bride, kumain na muna kaming lahat. Tapos namin kumain, nagpahinga konti at ayan, sayawan na naman. Sayawan na naman sila. Si groom, pagod na to. Mula kagabi, Mehendi, paggising niya, sayaw kaagad siya. Tapos, ito, sayaw na naman siya. Makikita mo talaga sa itsura niya na pagod na siya. Pero nung kasal ko, si Sudi, hindi naman siya nagsasayaw ng ganyan. So, ayan, nagpa-ulan ng pera kay groom. Wow, tagadampot ang mga bodyguards. Siyempre, sayang yan, no? Malaking tulong yan sa mga gastusin ni groom. And then, pagkatapos nitong pagsasayaw nila, dahil kumain na lahat na partido ni groom, pupunta naman silang lahat kasama ang partido ni bride. Kung ilan yung kasama ni groom, dodoblehin yung isasama ni bride sa teritoryo ni groom. So, 50 kami, so 100 ang kailangan maisama ni bride. So, bumalik kami sa bahay ni groom, nasa 150 na kami. Imagine, maliban pa dun sa mga kapitbahay niya, mga kamag-anak lang yun. Nasa 150. Ang liit-liit pa ng lugar. Ang sikip na talaga kami. So, ayan yung preparation sa pagsalubong kay bride at kay groom. May mga confetti na at may mga dalagang magsasabit ng mga, ayan, mga dalaga at mga auntie. Sila yung magsasabit kay groom and bride. So, ako muna unang dumating. Ayan na, napapansin nyo ba yun? Yung sasakyan na yun, na andyan na si bride. Ibig sabihin, na andyan na rin mga kasama niya.
So, andito kami ni Babu sa labas. Naghahantay kay bride. Pa-cute muna si Babu, syempre. Tingnan nyo. Outfit check! Naka-shalwal kamis yan. Nakalimutan ko nga mag-video-video rin sa sarili ko ng mga panahon na yan. Oh, nagtatambol din si Babu dahil may naririnig siyang nagtatambol. Tambol din siya. Oh, sumasayaw pa. Gusto rin niya yata maging dancer din ito eh. At ayan na si bride at groom. Ayan na, pinagkaguluhan na yung bagong kasal, ang newlywed. So, ayan. Syempre, may konting palaro din katulad ng sa akin. So, nagpapalaro sila kung anong pipiliin. Ang cute, no? Ay, may ribbon cutting din pala sila. So, ayan, mga pa-confetti, pero hinahagis ng mga bata sa mukha nila. Naiinis na si groom. Kasi hinahagis sa mukha, hindi hinahagis. Pansin nyo yun. At yan na ang pagdating ni bride and groom sa kanilang munting tahanan. Mabuhay ang bagong kasal.